Bagong magandang paghihiganti na series na merong maraming twist. Tungkol ito kay Gi-jun na dating kinakatakutang member ng isang gang na umalis nga para mamuhay ng tahimik. Isang araw, dito nga siya mapapabalik sa mundong ito nang meron ngang bumawi sa buhay ng kapatid niyang may mataas ngang posisyon sa gang na ito. Sa pagbabalik niya, dito nga niya makakaharap yung mga dati niyang mga kasama doon sa gang na ito na magugulat nga sa biglaang pagbabalik niya. Kahit na paika-ika at mas matanda na, dito na nga niya gagawin ang lahat para malaman kung bakit nga ba ito nangyari sa kapatid niya at kung sino ang mga gumawa nito. At sa mga susunod na araw ng paghahanap nga niya ng sagot, dito na nga ito magiging malaking problema doon nga sa buong gang kung saan magdudulot nga ito ng iba't ibang gulo na tatapos sa buhay ng marami at sisira sa organisasyon nilang matagal na nilang binuo. Title ng series, Mercy for None. Ang lesson sa series na to, huwag na kayong mag-anak. Kung naghahanap kayo ng series na puno ng gantihan tapos maraming labanan, then ito na yung hinahanap nyo. Para tong John Wick and a Bittersweet Life na ginawang series eh. Habang pinapanood ko nga to, sobrang naaalala ko si John Wick kay Gi-jun, lalo na kung paano nagre-react yung mga tao sa paligid niya, or basta kahit nga tuwing nakikita lang siya eh. Same as John Wick, boogeyman din siya sa may gang na to and alam na nga nila kung gaano siya kalakas enough, nakakatakutan nila siya kahit wala pa nga siyang ginagawa. Sobrang daming suntukan dito, labanan, tusukan, balibagan, basta sobrang madugo tong series na to. Siguro medyo nawiwirdohan lang ako na walang masyadong beng-beng dito maliban doon sa ilang mga scenes. Tapos kung meron man, tabingi naman bumeng-beng. Siguro they could argue na mahigpit nga yung beng-beng loss nga nila sa bansa nila sa Korea. Pero alam mo yun, I get it naman din kasi kung usapang action and fight scenes, parang mas astig pa rin naman kung walang beng-beng, kung purong kamaulang. Honestly, sobrang satisfying na makitang takot and nahuli nga siya bago nga siya mategi. Kasi nga, ang ganda ng pagkakasulat ng character niya, plus yung acting pa nga ng actor ni Junmo, talagang mabubwisit ka sa kanya eh. Kaya nung na-corner siya doon sa may dulo, tapos wala na siyang mga goods, talagang, woo! Yabang mo pa! Oo, technically hindi naman siya yung tumegi kay Gi-suk, ng kapatid nga ni Gi-jun, pero masama din naman siya eh, tsaka tinegi niya yung dalawang kaibigan ni Gi-jun eh. Sobrang tagal ko talagang inabangan tong series na to, and kaya ako talaga to inabangan ng pinanood, kasi nga, ang ganda ng mga labanan doon pa lang sa trailer eh. And ngayong natapos ko nang panoorin, ang ganda rin naman pala talaga. Ang ganda ng action sequences and choreography, the set pieces, lalo na nga yung mga location nila kung saan nga sila naglalaban. Yung hallway fight scene nga dito for sure, inspired sa hallway fight scene sa may movie na Oldboy eh. And would I say na realistic tong fight scene na to? Hindi. But was it cool as hell? Hell yeah! I'll watch any film na merong isang tao makikipaglaban sa napakaraming mga tao gamit lang kamao tsaka baseball bat. What I love pa about this series, meron nga siya mga layers and twists and turns nga ganon. Hindi lang siya simpleng paghihigante, kumbaga meron pa mga betrayals and stuffs pa inside the organization nila na for me, they've set it up and introduced it very well. Tsaka isa to sa mga series na mapakalaban or kakampi, magugustuhan mo in some mo yung characters nila eh. Kasi nga, naipakilala nila sila ng maayos, kumbaga walang tapon nga doon sa mga characters, and lahat sila may specific role and may dahilan kung bakit nga sila nandito sa may story. Sobrang naipakilala nga sila, nalungkot ako nung nategi sila Bongsan, si Jungwoo, si Hanchul, tsaka si Bumsu. Siguro lang in terms of villains, sina Sungwon and Gumsun, effective naman silang protagonist eh, pero feeling ko, mas maganda lang sana kung mas naipasok pa sila sa story and mas na-build up pa yung mga characters nila from the start. Siguro sasabihin ng iba, di obvious na sila yung kalaban sa may dulo. Siguro oo, pero kasi writing-wise, parang magagawa pa siya ng paraan para nga mas mapabigat pa yung mga roles nila na hindi lang sila parang basta pinasok sa second half na, ay oo, ito yung mga characters na pinasok sa simula eh, sila yung kalaban. So yan, as a fan ng mga gantihan and puno ng mga action ng mga movies and series, sobrang nagustuhan ko tong series na to, na halos lahat sila naubos eh. Siguro medyo hindi lang believable na mapapaniwala nga nila si Gi-jun in the first place na kayang itegi nung mga kolokoy yung kapatid niyang magaling ding makapaglaban. Kasi from the get-go naman, obvious naman na there's more nga doon sa pagkategi nga sa kanya kasi nga naipakita naman magaling siya makapaglaban, and it would be awkward na matitegi lang siya, hindi na ng mga payatot na duwag na to. Ayun, sana nilagyan lang nila ng doubt from Gi-jun from the start na parang mag-e-explore siya ng other options na baka hindi naman capable to enough, and there's more nga doon sa pagkategi ng kapatid niya. Lastly, what I love pa about this series is yung world building nga nila, lalo na nga doon sa gang nila. Could really get and feel nga yung bigat ng gang na to, tsaka ng mga ginagawa nga nila, along with the important characters nga na parte na to. Lalo na nga tong End Clean, parang pwede mo pa nga tong gawa ng spin-off eh. So yan, it's interesting that they've managed to make a great revenge series and mapahaba nga to sa 7 episodes, and at the same time,
made it a great gang or mafia series, so sobrang kudos talaga sa writers and directors nila. So ayun, ang title ng series, Mercy for None, and ang torta rating ko for the series ay 8 out of 10.